Kapag nauunawaan mo na ang pagkakaiba sa mga ebanghelyo at ang revelasyon ng 14 na taon, bakit ngayon lang ito lumabas? Bakit nitong nakaraang 9 na taon lang ito nalaman sa Ministry Revealed at hindi noong mga nakaraang siglo o dekada? Mahirap sagutin, pero maaari nating sabihin na kalooban ito ng Panginoon para sa huling panahon upang ihanda ang mga tao. Gayunpaman, may higit pa sa kwento at ang lahat ng ito ay dahil sa Ebanghelyo ni Mateo. Alam nyo, dahil hindi kailanman naunawaan na ang mga pagkakaiba sa loob ng Synoptic Gospels ay tumutukoy sa tatlong magkakaibang grupo ng mga tao. Ang Lucas, gaya ng alam nyo, ay pre-trib, ang Marcos ay mid-trib, at ang Mateo ay post-trib. Dahil ang focus ng lahat ay nasa Ebanghelyo ni Mateo, lahat ng tinitingnan nila ay sa lente ng Mateo kahit na hindi nila ito namamalayan. Lahat dumadaan sa 7 taong lente pagdating sa propesiya. Tinitingnan nila ito gamit ang Mateo 24, kaya 7 taon ang nakikita nila. Napaka-presiso nito, pati ang 7,000 taon para sa sangnilikha, 6,000 taon para sa laman at ang milenyong paghahari. Ngunit ang hindi nila napagtanto ay ang mga araw ng paglikha mismo ay mga araw din para sa Panginoon. Ngunit tig-1,000 taon kung tayo ay naroon sa presensya ng Panginoon habang nasa laman. At ngayon mula kay Adan, tayo ay namumuhay sa laman at ang bawat isa sa mga 1,000 taon na ito ay nananatiling parang isang araw para sa Panginoon. Ito ay talagang 7 at 7, katulad ng mga huling araw. Ang lahat ng ito ay nagmumula dahil tayong lahat ay tinuruan sa bawat henerasyon mula sa Ebanghelyo ni Mateo. Kaya ang pundasyon ay Mateo at ang lahat ng nakikita natin ay 7 taon nang hindi na pagtatanto na ang mga ito ay ang 7 taon ng mga trompeta. Kaya akala nila lahat ay aalis bago ang tribulasyon, pero sa totoo lang, ito ay sa kalagitnaan ng tribulasyon kung kailan aalis ang mga nananampalataya kay Kristo. Pagpalain kayo ng Diyos. Paalam.